Isang pasasalamat para sa kagaya kong anak, ang malampasan ang pagsubok sa araw-araw at sa kagaya ko na may inaalagaan na isang bedridden na ina. At ito ang aking kwento. Umaga pa lang asikaso na agad ako sa aking ina at namamadali na nga ako para makapunta agad ng palengke at makabili na rin ako ng uulamin namin ngayong tanghalian. At kapag nga ako ay may sideline na trabaho ay kailangan ko mag double time. Ibig sabihin mas kinakailangan kong gumising sa umaga para maasikaso ang aking ina at makapunta ng palengke at makauwi agad ng aming tahanan para nga naman ay makakain na rin kami. At pagkatapos kong magluto, syempre sabay-sabay na kaming kakain ito. At iniisip ko na nito yung mga susunod kong gagawin. Kailangan bago ko pumasok sa trabaho ay okay na kami rito. At bago ko sila iwanan ay maayos na ang lahat. Pagkatapos nga namin kumain, nilabahan ko na nga rin po pala guys, yung kumot na nadumihan ng umaga ng aking ina. Ito nga po pala yung kumot na naihian niya. Pagkatapos ko nga po maglaba ay nakita ko ang aking ina ay nakakatulog na pala sa bangko. Kaya naman dito ay nilinisan ko na siya. At siya na nga po pala ihihiga ako sa kanyang higaan para nga naman makapagpahinga siya ng maayos. At susunod naman ito ang aking gagawin ay maliligo na ako dahil nga po pala mayroon pa nga po pala akong trabaho. Tapos ko nga silang maasikaso ay naligo na rin ako para nga naman makapasok na ako agad. Tapos naman iniwanan ko naman si tatay ng kaunting pera para nga naman kung ano yung kailangan nila rito sa bahay may mabibili siya pag wala ako. Hapon nga po pala guys ang pasok ko nito. Kaya nga po asahan po natin na ako po ay makakauwi ng gabi na nito. Pagdating nga dito sa mismong event ay dire-diretso na nga po pala yung trabaho namin dito. Siyempre kailangan namin asikasuhin yung mga bisita dahil nga po pala ang okasyon nga po pala dito ay isang birthday. Pagkatapos nga po pala ng event ay maglilinis po kami dito at pagkatapos naman ay uuwi na kami sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Sobrang gaan nga sa pakiramdam kapag uuwi na ako dahil namimiss ko na ang aking ina. At pagka uwi ko nga sa bahay ay naabutan ko ang aking ina ay nakahiga pa rin dito sa aming tambayan. Uwi ko pa nga galing trabaho saka ko lang siya napapasok sa loob dahil ako nga lang po pala ang nakakabuhat sa kanya dahil ang aking ama ay may edad na rin kaya hindi na rin niya kayang buhatin ang aking ina. At syempre tuwan-tuwa ang aking ina dahil nga naman si Bunso ay may pasalubong na naman sa kanya. Papalitan ko ulit si nanay ng diaper kung nauwi yung kanyang diaper. Ay oo nga pala, may dala ako dyan. Oo nga pala, teka lang. May dala pala ako rito. Ice cream. Yun. Ginaw na. Huwag na kayong mag-ice cream at matamis. Ito na lang, gatas na lang. Sterilize na lang inyo. Pagkatapos nga namin magkwentuhan at mapainom yung dala kong sterilize, ay pumasok na nga po pala kami dito sa loob. Dito nga ay kailangan ko siya palitan ulit ng diaper dahil nga po pala yung diaper niya ay puno na magmula nung bago ako pumasok hanggang ngayon pong bago siya matulog. Kailangan nga po pala kapag pinapalitan natin sila ng bagong diaper ay pinupunasan pa rin natin sila ng malinis sa towel para maging komportable po sila sa pagtulog at ganoon na rin po para po maiwasan yung pagkakaroon ng bed sore o pagkakaroon ng sugat sa kanilang mga lower part. At pag naasikaso ko na nga ang aking ina ay muli na makakapagpahinga si Bunso at aking ipagpapasalamat na nakaraos na naman tayo ngayong araw na ito. At kapag dumaan nga sa iyo yung video na ito, pwede ba ako makahingi ng isang like and share? Maraming salamat po. So hello guys, ayan, naasikaso ko na si nanay. Ako naman papahinga naman din ngayon. So gabi na, nakauwi na ako ng ayan. So 10 PM na. Ayan, 10 PM na siya. So ako po'y papahinga na muna. And maaga pa ulit ako gigising bukas kasi nga meron namang trabaho. So update ko na lang po ulit kayo. Ayan. Thank you so much guys. Kung nandito na lamang po, ito po ang buhay ng may alagang ina hanggang sa muli. Paalam, thank you so much followers. Love you all.